Life is unfair at alam mo ito, hindi mo nakukuha lahat ng gusto mo, hindi lahat ng tao ay tama ang trato sa'yo, even ang trato mo sa sarili mo ay minsan di mo maintindihan, may naiisip ka na mga solusyon pero parang ang layo or masyadong makasarili. At may mga pagkakataon na ang paniniwala mo ay hinahamon ng pagkakataon. Yun nga, yung sinasabi ko kanina pa, life is unfair, ba't ganun? Kapag hindi mo tanggap na life is unfair o hindi patas ang buhay, you will surely run into many stress. Yung mai-stress ka at hindi mo maiiwasan. Kasi bakit? Yun na nga, may mga sinabi ako kanina na talagang may mga pagkakataon na life is unfair. So kung unfair ang buhay, ano ang mga dapat mong malaman tungkol dito? Ano naman ang mga paniniwala at gawi natin na dapat nating mabago? Well, ngayong araw na 'to ay may nakalaan sa iyo at sa akin ang Diyos kung paano i-handle ang mga mabigat na realidad na hindi patas talaga ang buhay. Hello, I am Gene Estrabon III. Ako po ang Senior Pastor ng UBCC Church. Welcome to Speak to Inspire PGE. This is a podcast of the UBCC Church. At sa podcast po na to, we try to inspire people towards a meaningful life. Likewise, ang gusto natin ay magkaroon ng awareness tungkol sa mental health at inner healing din, of course, and draw the thin line between mental health at ang spiritual. So, welcome to episode 29, When Life is Unfair. In this podcast, you will learn about the unfairness of life and how you can properly handle it. There are some wisdom from this na maririnig mo at talagang it will give you enough if you will give itong katotohanan. If you will give enough effort in understanding this topic, itong promise, you will never look at life the same way again. Okay? So, by the way, if you're new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire. At meron tayo sa Spotify, Apple Podcast, and meron tayo sa YouTube. So, let's begin yung ating topic. Lord, ang unfair naman. Okay? And we know mga kapatid na minsan sa buhay there are things na parang kulang sa hustisya. Okay? At ang title na ating topic ngayon is When Life is Unfair. Okay, so I don't know sa atin mga kapatid kung papaano natin sinasapamuhay individually yung mga buhay natin. We've come sa buhay natin na may iba't ibang mga iniisip, iba't ibang mga bagay na maaring at tanong, okay, bakit ganito, bakit gano'n? Even yung mga sana na mga salita, sana ganito na lang, sana ito ginawa ko, sana ito nangyari. Those are words ng isang tao na nakaranas ng pag-unfairness sa buhay. And we are not immune sa unfairness ng buhay, you know. So, with that, mga kapatid, I'd like us to understand na itong ginagawa natin ngayong umaga is something na magbibigay linaw po kung ano man ang iniisip natin, and stay put lang po, may explain ang Panginoon sa atin. Okay? So, tingnan natin ulit. Okay? So, when life is unfair, ano ang kailangan nating gawin when life is unfair? Okay? You have to accept that life is unfair, but God is fair. Okay, amen ba mga kapatid? Kumbaga, accept natin 'to. Life is unfair, pero God is fair. So, we have a question here. What to do when life is unfair? I have 5 things na gusto sabihin sa inyo, mabilisan lang ito, pero talagang we will kumbaga discuss this as fast as possible. We need to accept that life is unfair, but God is fair. Yun yung unang-una. Pour out your heart to God. When life is unfair, pour out your heart to God. When life is unfair, shift your focus away from people. And when life is unfair, mga kapatid, we need to trust God, God's justice and fairness,
and we need to find peace in God's presence. Pero explain natin ng mas ano pa yan, okay? So, stay with me habang ina-explain ko po ito. So, una, accept that life is unfair, okay? At pag sinabi nating life is unfair, it means to say, mga kapatid, it's really unfair. I mean, hindi ka hindi mo makukuha all the time ang gusto mo. Hindi mo makikita yung gusto mo makita every single time. There will be struggles, okay? Pagka may gano'n ang gusto mong mangyari. Kaya to lessen the struggle sa buhay, i-accept natin mga kapatid that life is unfair. Dahil yun ang sitwasyon, eh, 'di ba? Asar talo ka, sigurado ako. Asar talo tayo pagka you want things your way all the time. Bukod pa dun, pain is real but bitterness hinders healing. Kapag hindi mo inaccept that life is unfair, pero God is fair, magkakaroon ka ng bitterness. Okay? You will not become a better version of yourself, but you will become a bitter version of yourself. At ang hirap ng bitterness. Ang bitterness ay combination ng maraming negative na mga bagay. Regrets, unforgiveness, parang mga upset ka. Ang dami mga kapatid. So that's number one. You need to accept that life is unfair. But God is fair. Okay? So at pangalawa, when life is unfair, maging practice natin na i-pour out your heart to God. Ibuhos mo ang ano mo sa Panginoon. So, for that to happen, mga kapatid, tingnan muna natin, magbabasa muna tayo ng mga verses, ha. Tingnan niyo 'to. Basahin natin from Job chapter 21. Naranasan ni Job na unfair ang buhay. Kaya unang-una niyang tanong, bakit patuloy na nabubuhay ang masasama? That's a strong question. Before that, yung kanyang kaibigan na who knows who, ay nagsabi sa kanya, alam mo, wicked ka, Job, kasi kaya ka may problema, kasi wicked ka, at ikaw ay judge ni Lord. Di ba, nakaka-encourage mula sa isang friend na sabihan ka ng ganon. Pero, ang tanong ni Job, somewhere doon sa discussion na yun ay, bakit nga ba nagkaroon siya ng tanong eh. He asked God, he poured out his soul to God. Bakit patuloy na bubuhay ang mga masasama? At tingin ni Job, Lord, anong ginawa ko? That time, silent si Lord. Ang madaldal ay yung tatlo niyang kaibigan na judging. Pero it's good na nandun sila, hindi nila iniwan si Job. Pero almost all the time, judging sila. At ito yung mga tanong ni Job. Tumatanda sila na nagiging maunlad. Nakikita nila ang paglaki ng kanilang mga anak at apo. Namumuhay sila ng sa kanilang tahanan na ligtas sa panganib at walang kinakatakutan at many other things. Just read the verse, mga kapatid. And for Job, unfair, Lord. At talagang kakaiba. Now, tinaman natin sa Psalm, si David naman to, kung di nagkakamali. Ang payo niya naman dyan tungkol sa tao nakaranas na unfair ang buhay is this. Sabi niya, huwag kang mainis o mainggit man sa masasama. So you can see there na kung babalikan natin yung kanina, talagang ibinuhos ni Psalm writer yung kanya sarili sa Panginoon din. Huwag tayong mainis. At sa English niyan, ang word diyan is fret. Okay, hindi yung fret yung sa gitara, no? Yung fret, okay? Something, okay, ano ba ibig sabihin ng fret? To fret means it is an emotion. Combination ito ng lahat ng bagay. Yung meron kang worry, annoyance, or asar ka, at ikaw ay parang ayoko na. Lord, ba't ganon? Pero ang sabi ni Psalmist sa Psalm 37, huwag kang mainis o mainggit man sa masama. At ano sabi niya pa? Magtiwala ka sa Panginoon in verse 3. And in verse 3 pa din, gumawa ng mabuti. Verse 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon. At ito pa, magtiwala ka sa Panginoon. So, with those verses, may kita natin na, okay, even pala mga Bible characters,
ay nagkaroon ng feeling na unfair ang buhay at even from the Bible, may payo sa mga tao na feeling unfair ang buhay. Okay, nandiyan ba kayo mga kapatid? So, once again mga kapatid, katulad sabi ko kanina, accept that life is unfair at pangalawa, pour out your heart to God at express mo yung pain mo. Kaya tama yung sinabi ni Joanne kanina, prayer ang importante. Kaya nung sinabi ni Joanne yun, swak sa topic, praise the Lord. Ibinuhos niya ang kanyang, sa Panginoon, ang kanyang emosyon, okay? At sabi nga dito, express pain but seek the Lord for peace. Ayan. Iba talaga kapag ikaw ay inuuna mo ang prayer, mga kapatid, at andiyan pa rin, unfair pa rin ang buhay, pero nafi-feel mo ang Panginoon, yung kapayapaan ng Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, listen here. Shift your focus from people. Katulad ng nangyari kay Job, binigay niya lang yung saloobin niya. Lord, ito ko, sugatan, basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Tapos ito pa, kailangan ko pa mag-scrape nung aking ninanana, sorry sa word, na sugat sa buong katawan ko. Samantalang sila, si feeling ni Job, Lord, hindi ko alam saan ako mali, ipaliwanag mo sa akin. Pero hindi niya pa nagigets ang message ng Panginoon. Pero he felt this. That's why ang ginawa, ang best na gawin natin mga kapatid, is you feel what you feel, pero shift your focus away from people. Huwag mong isipin na ba't sila ganun, ba't sila ganito, ako ganito, kawawa naman ako. What will happen mga kapatid? You will feel more of the unfairness of life. Magiging balisa ka na Kristiyano, magiging bitter ka, magiging upset ka, magkakaroon ka ng regrets. At pag nag-worship ka sa Panginoon, pwedeng umiiyak ka, pero umiiyak ka sa asar ba? O sa panghihinayang or whatever. Pero this time, mga kapatid, pour out your heart to God and shift your focus away from people at even sa mga sitwasyon. Threat leads to unrest but trust leads to peace. Kapag ikaw ay inis o inggit or may threat ka, asar ka, nagkakaroon ka ng kawalan ng kapayapaan at kapahingahan. Pero pag nagtitiwala ka sa Panginoon, may kapayapaan. Ito pa, yung kasamaan ng mga tao or mga attitudes of other people, even us, tayo din minsan nagiging ganun sa ibang tao, hindi mo kaya kontrolin yon. It will happen. Kahit na mag-explain ka, kahit na mag, mag-tantrums ka, people will be people. Kasi katulad natin, sila din ay sugatan. At the more na tayo ay papatol sa sitwasyon o sa mga unfairness sa buhay, you will become bitter. Hindi mo ma-enjoy si Lord. Hindi mo ma-enjoy ang family mo. Hindi mo ma-enjoy yung blessings mo. Kasi bakit? Sa iba ka nakafocus eh. Pero you move away from that and look at your family. Ngayon lang, kung may picture ka ng family mo o katabi mo ang wife mo o ang sino man, just look at them. They are God's gift sa'yo. Maari ngayon, asar ka sa kanila o asar sila sa'yo, whichever the case. Pero family is family, mga kapatid. Okay? Next. That's number 4. What to do when life is unfair? Trust God's justice and fairness. Yan. Yan. Ito naman. After mong sabihin na Lord, sa'yo to, nag-shift ka na ng focus away from circumstances and people, nag-focus ka sa gawain ng Panginoon at sa pag-serve mo sa Panginoon, this time naman, magtiwala ka sa Diyos. Kasi si Lord, He is not unfair. Hindi boring si Lord. Si Lord ay fair. Amen? Tingnan mo to, kung feeling mo unfair si Lord dito. Sasabihin ni Lord sa'yo, akin na ang iyong kasalanan, papalitan ko ng kabanalan. That's one. Akin na ang iyong karamdaman, papalitan ko ng kagalingan. Unfair ba si Lord? Lugi ata si Lord. Sunod, akin na ang iyong kaguluhan sa isip, ito ang aking kapayapaan. Akin na ang lahat ng negative sa'yo at ito'y sa akin. Magtatagpo iyon mga kapatid at the cross. So meet God at the cross. Kaya
nung camp natin nagkaroon tayo yung sa cross kasi you need to go to the cross every time that you feel that life is unfair. Kasi 'pag tiningnan mo si Lord sa cross, bagamat cross na nakikita mo at nai-imagine mo na lang na si Lord nakapako sa cross, pero wala na siya sa cross, umalis na siya, makikita mo kung may sisigaw ng unfair, unfair, hindi ikaw yung pinaka-qualified. Si Lord Jesus Christ ang pinaka-qualified na magsabi na, "Father, unfair ito, sandali hindi naman ako ang nagkasala." Pero ginamit ni Lord, listen here mga kapatid, listen. Ginamit ni Lord ang pagiging unfair ng buhay para ikaw at ako ay mamuhay sa pagpapala, sa pag-ibig ng Panginoon kung magsisisi tayo at lalapit sa Kanya. And we surrender all our unforgiveness, all our resentments, pagiging upset, lahat ng regrets, lahat ng anxiety, depression, lahat ng lungkot at lumbay, lahat ng mga words na nagsisimula o sentences na nagsimula na, sana ganito, sana magbago ka na, sana ganito, sana ito sana nangyari. Those words will not help you. Kaya, anong magandang gawin? God sees all, tayo nakikita ng Panginoon, and He will serve justice. Wait ka lang. Okay? Hindi para revenge ang justice, mga kapatid. Vengeance is mine, says the Lord. Ang justice na ito ay ikaw ay magkaroon ng feeling na, okay, fair pa rin pala talaga si Lord. Just wait for your blessing. Huwag ka mag-alala, hindi sa langit lang ito. Dito sa mundo, you can get the fairness of God pa rin, mga kapatid. Ito pa, rest in the Lord, then reacting in anger and frustration. So kung frustrated ka at may galit ka, mga kapatid, sa puso na nagiging puot, ang sabi doon, rest, cool, chill, relax, at go to places na marirelax ka. Okay? At yung mga lugar na yon, siguraduhin mo nandun si Lord at hindi lang yung ibang relax yan gagawin mo. Go to church pag Sunday. Huwag mong kalimutan yan. Kung di talaga kaya, may online. Diba? Pero kung kaya, mag face to face. Mag Bible study ka. Okay? Pagpunta mo sa work mo, you will have enough peace para ipamigay sa mga unpeaceful. When you spend time with the Lord, when you trust the Lord, when you rest in God's presence, mga kapatid, and you receive love, you will have love for everybody. Amen? Gusto mo nang bumigay, gusto mo nang maasar, pero ay naalala mo, ay may love pala ako from the Lord. At imbis na maasar ka, Lord, patawarin mo ako, patawarin mo rin siya. You see, yan ang nagagawa kapag ikaw ay dumaranas ng inner healing from the Lord. Because resting in God's presence is part of God's healing process. Amen ba? Number 5, find peace in God's presence. Yan, naunahan ko na naman ang sarili ko. Okay? Sabi dito, true peace comes from God and not from fairness. O nga, no? Tingnan niyo mga kapatid. Ang peace ay hindi yung pagka naparanasa mo o fair, di ba? O magsisi ka, magbago ka. O yan, okay na ako, Panginoon ko ngayon. Eh, paano kung hindi siya nagsisi? Paano kung hindi nagbago sitwasyon? So, wala kang peace. So, kanino ngayon nakasalalay ang kapayapaan mo? On people and on circumstances. Supposed to be, it's from God. Peace comes from God. Peace does not come from death. Peace does not come from people. Even yung mga loved ones natin na minsan feeling natin hindi tayo mahal o feeling ng ibang tao hindi mo sila mahal. Life is unfair, mga kapatid. Pero God is fair. So you don't get peace from situations or from people. You get peace. Shalom from the Lord. Be still before the Lord and learn to wait. Yan, another topic ito, mga kapatid, yung pagiging still, being still in God's presence. Next time, pag-uusapan natin yan. Pero stillness comes even if the world is unfair. Because peace and pagiging still, pagiging relaxed,
is from the Lord. Yung mga momentary relaxation na mga ginagawa natin, it's momentary lang. Okay? Manood ka ng pelikula, you feel relaxed, nakalimutan mo, pero paano pagtapos ng pelikula? Ibig ko sabihin ay, kahit maganda ang ginagawa mo, you cannot find peace in them. Peace is only found with God, even if the world is unfair. Bilang ending, even if life is unfair, you can still have your heart and your mind at peace. Why? Because of God. That's reassuring, mga kapatid, na isipin na may peace at merong stillness, merong joy, merong everything. Yes. So, pause tayo ng konti and let's begin to pray to the Lord. So, once again, mga kapatid, have God's peace in your heart. Thank you for listening to today's podcast. At I pray na ma-share mo ito sa iyong relatives and friends. At sila din ay makinabang sa pakinabangan mo sa iyong pakikinig today. So until next time, see you in the next episode. See ya!